Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asa ang pakikinig muli mga kaibigan. Kami po ang inyong lingkod, Pastor Ner Caranza. At Melo Anademo. Nag-aanyaya na samahan nyo kami sa 30 minutong talakayan tungkol sa ating kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating sambahayan, at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami po ay may mga aklat at aralin sa Biblia na ipinamimigay. Kung nais niyo pong makatanggap, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Or kung meron po kayong mga katanungan or anuman po ang gusto ninyong iparating, maaari niyo pong isend dito sa mga numerong akin pong babanggitin. 0917-5643-777. Ulitin ko po, 0917-5643-777 at sa 0919-0001777. 0919-0001777. Ang ating pong toll-free number para sa mga kaibigan natin na nasa probinsya o nasa ibang bansa, maaari po kayong tumawag ng libre. I-dial lamang ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. Pwede rin po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. Patuloy niyo po itong i-like at i-share sa inyo pong mga kaibigan. Maaari din po kayong mag-comment doon sa comment box. At meron din po tayong email address, connect@adventist.ph. Para po sa mga Bible study resources, pwede nyo pong bisitahin ang bibleschools.com/Central Luzon. Meron dito pong mga guide sa pag-aaral ng Biblia na para sa mga bata at meron din pong para sa adult. Sa atin pong pagpapatuloy sa Buhay Pamilya, makakasama pa rin natin si Ma'am Irene Gavin sa kanya pong pinasimulang paksa, Love Languages. At tatalakayin po natin ang isa na namang napakahalagang bahagi o pagpapahayag ng pag-ibig. Si Ma'am Irene ay isa pong Certified Family Educator at Life Coach. Kaya subaybayan po natin ang kanya pong bahagi na dadalhin sa atin ngayong hapon. Pastor Nar, ang pag-uusapan po natin dito ay quality time. Ito parang intangible, hindi natin masyadong napapansin, pero napakahalaga ang kino-communicate nito pag nagbibigay tayo ng panahon. Sa pag-aaral po ng salita ng Diyos ay ipagpapatuloy natin ang serye ng Apokalipsis ngayon. Yun po ang pamagat ng series. Ang paksa po natin na pag-uusapan ay ang punteriya ng Antikristo. At syempre, ihahatid po sa atin yan ni Pastor Ner Caranza. Dadako na tayo sa ating Buhay Pamilya. Ma'am Ay? Masaya po ang araw na ito para sa atin sapagkat ipagpapatuloy po natin ang atin pong sinimulan na magandang subject about love languages. Magandang hapon po sa ating lahat na mga manonood at taga-subaybay. Ako pa rin po ang inyong kaibigan, Irene Gavin, na ngayon po ay kasama ninyo sa pagtalakay ng mahalagang mga concepts at gayon din po ng mga practices ng atin pong mga relasyon. Kahapon po ay tinalakay natin ang unang-unang love language. Doon sa 5 love languages, yun po ay ang words of affirmation. Ngayon naman po isusunod natin ang isa pang love language, which is quality time. Paano mo ipahahayag sa iyong asawa o sa iyong mga anak, sa iyong mahal sa buhay, yung quality time? Ano ibig sabihin ng quality time? Ano po? Ano ba ang mas mahalaga? Quantity time or quality time? Yan. Pareho pong mahalaga yon. Ano po? Pero sa panahon po tayo ngayon na marami tayong mga pinagkakaabalahan, may mga work po tayo. So we need to spend quality time with our loved ones. Ano ibig sabihin ng quality time? Ay talagang panahon na wala kang ibang gagawin kung hindi nakafocus ang iyong attention po sa iyong asawa o sa iyong mga anak. Meron pong ilang mga mag-asawahan na sinasabi nila, oo nga, ang asawa ko nasa bahay pero may ginagawa naman siyang iba. Oo nga, nag-picnic kami o kaya nag-outing kami. Pero wala rin naman kaming time na mag-usap ng asawa ko dahil busy siya, marami siya mga ginagawa. Daladala niya yung computer sa outing o kaya daladala niya yung work sa aming
dapat sana ay get away ng family o kaya kami mag-asawa. So, pag sinabi po natin quality time, ito yung panahon na talagang iniuukol mo sa iyong asawa. Unang-una, no? Huwag nating kalilimutan, tayo mga mag-asawahan. Huwag nating kalilimutan yung ating pong wedding anniversary. Mahalaga yan sa ating relasyon. Alam niyo po ba, lalo tigit sa mga babae sa amin po, mahalaga yung meron kayong time para dun sa ating sa anniversary natin, yung wedding anniversary. Hindi naman kailangan po na pumunta kayo sa isang lugar at mag-date kayo. Kahit magkalayo po kayo, may mga mag-asawahan na nasa abroad po yung kabiyak, yung tatawagan mo talaga in 15 minutes or in 30 minutes, magtawagan kayo na just for the two of you, na magkakaroon kayo ng pahayag mo, yung mga pagpapala ng Panginoon na kayo ay naging mag-asawa. Ano po? Yan ibig sabihin ng quality time. Yung panahon na talagang iniuukol nyo sa isa't isa. Huwag kalilimutan yung mga anniversaries, yung pong birthday. Ano po? Merong nakalipas na yung maghapon ay nakalimutan na birthday pala ng asawa niya o birthday pala ng kanyang anak. Ano po? Sa kabisihan po natin, Pero kung nakaschedule po yan, talagang nakamark sa calendar natin na yung malayo pa po ini-schedule, lalo na kung kayo ay mga nagwo-work, talagang i-schedule po natin yan. Ano po? Kung meron kayong plan na lalabas kayo na family o lalabas kayo mag-asawa for your anniversary or for the birthday of any of you po ay mahalaga na nakaplano po yan. Ano po? So, anniversaries, birthday, mga special occasions po. Marami ngayon may mga monthsary, meron kayong mga isineselebrate na iba't iba. Ano po? At kung hindi naman po mga special holidays, sa mag-asawa po kasi mahalaga yung may time talaga kayo for one day. Halimbawa, magkasama talaga kayo sa loob ng bahay. Maganda meron kayong yung time talaga, halimbawa pwede po sa bedroom nyo na talagang kayo nag-uusap, yung quality time is you spend time together just for the two of you, yung kayo yung nagkukwentuhan, kayo yung nagtatawanan, yan yung mga ganon, you enjoy doing together. Halimbawa, nag-garden kayo magkasama, that is quality time, that you bond together. Yan po yung ibig sabihin ng quality time. At sa atin naman po mga anak, ganon din. May panahon din po tayo sa atin mga anak. Sabi nga po ng mga experts, sinasuggest nila na yung atin pong, let us spend time with individual child. Kung meron tayong 5 anak, magkaroon tayo ng time sa individual child. Hindi yung laging silang 5 ay magkakasama. Ano po? So, mabilis po yung ating panahon. If you are interested, kung may mga tanong pa po kayo, ay inyo pong i-message lang po kami and we will be very willing to serve you kung ano po yung inyong mga katanungan o nais nyo pang malaman tungkol po sa love languages. So for the meantime, ito muna po yung ating pag-uusapan. Basta po sa ating pagmamahalan ay nandun yung element, nandun po yung quality time. Isang mahalagang ingredient sa paglago ng pagmamahalan, relasyon ng mag-asawa, gayon din po ng buong pamilya. At ang pinakamahalaga sa lahat ay mag-spend po tayo ng quality time sa atin pong Panginoon. Ang ating manlalang niya siyang source ng lahat ng mga pangailangan natin. Maraming salamat po. Subaybayan po muli natin ang ating susunod na segment dito po sa Buhay Pamilya. Nako, thank you so much, Ma'am Irene. Alam niyo mga kaibigan, sabi nga nung isa ko pong nabasa, the best way to spell love is T-I-M-E. Kasi pag nag-google tayo ng panahon natin, talagang nagko-communicate ito ng ating pagmamahal. Muli po ay kung nais nyo makatanggap ng mga aklat at mga aralin sa Biblia, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Maaari po kayong tumawag or i-text po ang inyong kompletong pangalan at kompletong address. Ito po ang mga numero namin, 0917-5643-777, 0917-5643-777, or sa 0919-0001-777, 0919-0001-777. Ang ating pong toll-free number para sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa o nasa labas ng Metro Manila, mga nasa probinsya. Maraming salamat po sa inyo ring pagsubaybay. Maaari din po kayong tumawag ng libre. I-dial nyo lang po
ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At meron din po tayong Facebook page. Subaybayan nyo rin po kami doon at i-share nyo po sa inyong mga friends /AWR Luzon, Philippines. /AWR Luzon, Philippines. Kung nais nyo naman pong magpadala ng mensahe sa ating email, maaari nyo pong isend sa connect@adventist.ph. And for Bible study resources, you may visit BibleSkills.com /Central Luzon. May mga Bible study guide po tayo dito na for kids and for adults. Nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng Apokalipsis ngayon at ang ating pong paksa ay ang puntirya ng atake ng Antikristo. Sino po ba o ano ba ang pinupuntirya? Ano ba ang gustong-gustong sirain o atakehin itong Antikristo? Yan po ang ating pag-aaralan. Ibigay natin ang panahon kay Pastor Nair. Maraming salamat, Melo. At tayo nga po ay magpapatuloy sa ating serye ng mga pag-aaral dito sa Apokalipsis ngayon. Ano po? At nung nakaraan ay tinalakay natin na ang pinag-iinitan talaga ng Antikristo ay ang kautusan. At dahil ang punterya ng atake ng Antikristo ay ang kautusan ng Diyos at ang Ebanghelyo ni Jesucristo, makakatulong sa atin kung titingnan natin kung ano ang itinuturo ni Jesus tungkol sa kautusan. Sa Mateo Kabanatang 5, talatang 17 ay ganito ang kanyang sinabi, "Huwag ninyong isiping ako'y pumarito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta." Yan ay maliwanag mula mismo sa mga bibig ng ating Panginoong Jesucristo na ito sisirain o hindi niya papalitan. hindi niya sisirain. Hindi ito intensyon ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ni Jesus na ang ilan na sumunod sa Antikristo ay sasabihin na ang kautusan ay pinawalang bisa na at binigyan niya ito ng babala na huwag itong paniwalaan, Melo. At yan ay naririnig natin ngayon sa mga correct po. at ang nakakalungkot sa mga Kristiyano mismo na nagsasabing wala na ang kautusan, pinawi na sa krus. Ito ay pang nung lumang tipan lamang. Tama ka, panglumang tipan lamang para sa mga Hudyo at ngayon tayo ay nasa ilalim ng biyaya, ang kautusan ay hindi na umiiral. Pero maliwanag na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na hindi siya pumarito upang sirain ang kautusan at ang kanyang babala, anuman ang kalituhan na nararanasan natin sa mga ideya at mga isipang yan, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag ninyong isipin na ako'y pumarito upang sirain ang kautusan. Wala nang mas lilinaw pa sa sinabing ito ni Jesus, Melo. Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niya na naparito ako upang ganapin ang kautusan? Ipinaliwanag ito ni Pablo sa Roma, Kabanatang 3, talatang 21, Melo. Ito po ang sinasabi, datapwat ngayon, bukod sa kautusan, ay ipinahahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Lilinawin natin ito. Ang katuwiran ay nangangahulugang tama o matuwid na paggawa o pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ang katuwiran na hiwalay sa kautusan ay nangangahulugan lamang na isang katuwiran. Ibig sabihin ay pangangatwiran ng tao na lubos na naiiba sa pagsunod na maaari nating makamit sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Mayroong katuwiran na magagamit natin na hindi sa atin. Nakita na natin sa isang naunang pag-aaral na hinihingi ng Diyos ang perpektong pagsunod sa kanyang kautusan upang ang sino man ay maligtas. Ang problema ay hindi natin kayang ibigay yung perpektong pagsunod. Kaya sundan ninyo po ang malalim na isipan ng ating Panginoong Hesus. Lahat tayo ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At walang anumang pagsunod sa kautusan ang maaaring magpabago niyon. Ngunit bumaba si Jesus mula sa langit, naging isang tao at sinunod ang perpektong kautusan ng Diyos ng perpektong pagsunod. Iyon ang katuwiran na isinabuhay ni Kristo mismo at kanyang sinabi, aking tinupad ang mga utos ng aking Ama, sangayon sa Juan, Kabanatang 15, talatang 10. Kaya si Jesus ay ginawa ang hinihingi ng kautusan. Tinupad ng ating Panginoong Jesucristo ng perpektong pagsunod ang kautusan ng Diyos. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang perpektong pagsunod na iyon ay ibinibilang sa atin.
Ganito pa ang sinabi ni Pablo sa Roma, Kabanatang 3, talatang 22. Pakibasa nga, Melo. Sa makatuwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya. Ayan, mas malinaw dito. Nakita mo ba kung paano ito nagkakatagni-tagni? Ang Diyos ay hinihingi ang sakdal at perpektong pagsunod sa kanyang kautusan. Anumang pagsunod ang gawin natin, hindi natin kayang maibigay yun sapagkat tayo ay makasalanan. Sapagkat tayong lahat ay nagkasala at nalabag ang kautusan ng Diyos sang-ayon sa Roma, Kabanatang 3, talatang 23. At sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sang-ayon sa Roma, Kabanatang 6, talatang 23, tayong lahat ay dapat mamatay. Subalit gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin na ibinigay niya ang kanyang sariling anak, nagkatawang tao upang ipamuhay ng ganap ang kautusan, mamatay sa ating lugar upang alisin ang ating pagkakautang sa kasalanan at upang ibigay sa atin ang kanyang sakdal na buhay bilang kaloob. Kaya sa pananampalataya natin, ang lahat ng mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na pagtubos ay nagiging atin. Dahil sa sakdal na buhay na isinakabuhayan ni Jesus at ang kamatayang ikinamatay niya, ay magagawa ng Diyos na tayo ay mailigtas. Sapagkat, ang sabi ng Biblia, Melo, Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. sa Epeso, Kabanatang 2, talatang 8 at 10, yan ay ating mababasa. Kaya, walang amount ng ating paggawa ang maaaring makapagligtas sa atin. Pero, ang problema nga ay hinihingi ang perpekto at sakdal na pagsunod. Hindi pa rin nawawala yung kautusan, kailangan itong sundin ng sakdal na pagsunod, kaya ginawa ito ng ating Panginoong Hesukristo. Sa atin namang pananampalataya, ibinibilang ito para sa atin. Tinupad ni Jesus ang kautusan upang maibigay niya sa atin ang kanyang sakdal na pagsunod na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, magagawang iligtas tayo dahil sa kanyang biyaya, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ngunit, itong biyayang ito ay hindi winawalang bisa ang kautusan, sapagkat sa katotohanan ay sinasabi ko sa inyo ang pagpapatuloy ni Jesus sa kanyang sinabi o pagsasalita sa Mateo Kabanatang 5, talatang 18, Melo. Hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Napakalinaw, ano po? Maraming salamat, Melo. At sapagkat ang langit at ang lupa ay nananatiling narito, ang ibig sabihin, ang kautusan ng Diyos ay nananatiling Yes. umiiral. Correct. Sa katotohanan ay kanya pang pinagtibay ito sang-ayon sa Mateo Kabanatang 5, talatang 21 at 22. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib ng kahatulan. Okay, nakita mo dito, Melo? Hindi lang yung letra. Yes. No, si Jesus ay tiyak na hindi inaalis ang utos na nagsasabing huwag kang papatay. At saan natin ito mababasa? Ito ay sa 10 kautusan. Kasama ito doon sa 10 kautusan. Pinalawak pa niya ito. Hindi niya sinabi na sa lumang tipan ay hindi kasalanan ang pumatay. Ngunit ngayon sa panahon ng bagong tipan ay pwede nang pumatay. Huwag ka lang munang magagalit sa taong iyong papatayin. Kung ipaparaphrase natin si Jesus Christ, as sinasabi niya, iniisip ninyo na kayo ay matuwid sapagkat hindi kayo kailanman pumatay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sabi ng ating Panginoon, kung ikaw ay mapuot o magalit sa kanino man, ay nagkakasala ka na ng pagpatay. Kaya Para ba, Pastor Ner, may mas nadagdagan pa ng weight? Ano po? Oo. Yung iniisip natin na kapag mayroong kang pinatay, yun ang pagpatay. Pero sa pananaw ng ating Panginoong Hesukristo, yun ay letra. Yung espiritu noong kautusan ang kanyang pinalawak. Yung pagkapuot pala ay pagkamuhi, ay pagpatay na. Mas pinalawak pa niya. Sa parehong linya, ginawa muli ito ni Jesus ng kanyang sabihin sa Mateo
Kabanatang 5, talatang 27 at 28, Melo. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasalanan ng pangangalunya sa kanyang puso. Iyon. Parehas itong dalawang mga kautusan na ito na ginawang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo ay nasa 10 utos. At pinalawak niya. Muli, hindi inaalis ni Jesus ang utos na nagsasabing huwag kang mangangalunya. Tunay na sinasabi niya upang muling i-paraphrase ang ating Panginoon. Sa palagay mo ay iniingatan mo ang utos dahil hindi ka pa sumiping sa asawang babae o asawang lalaki ng iyong kapwa. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa iyo ang sabi ng ating Panginoon, kung nanonood ka ng pornografiya sa internet o tumingin sa mga hubad na larawan ng mga kababaihan o kalalakihan, ikaw ay nagkasala na rin ng pangangalunya. Hindi niya winawalang halaga ang utos na nagsasabing huwag kang papatay o huwag kang mangangalunya. Pinatibay niya ito. Ipinakikita niya ang espiritu ng utos ay higit na mas mataas kaysa sa letra ng kautusan. Pinalawak ni Jesus ang utos upang walang makapagsabing sinunod ko ang kautusan. Kasi kung mayroong magsasabing ganyan, masusunod mo ang letra, tama, Melo, di ba? Masusunod mo, hindi ka papatay, hindi ka mangangalunya. Pero hindi yon ang perpektong pagsunod. Kasi yung nasa isip natin na pagtingin o kaya pag-iimbot o kaya ay pagkapuot, pagkagalit, ay katumbas na rin ng sinasabi ng letra ng kautusan. At yun ang nagpapakita sa atin na hindi talaga natin kayang perpektong masunod ang kautusan. Kaya dito ibinibilang yung pagganap na sakdal ng ating Panginoon sa kautusan para ibigay sa atin kung tayo ay mananampalataya sa Kanya. At para tanggapin din natin yun, Pastor Ner. Tama. Yung biyaya. Correct. Oo. Hindi man lamang ako nagkaroon ng masamang pag-iisip sa iba, sasabihin ng iba. Kaya karapat dapat akong maligtas dahil sinunod ko ang utos ng Diyos. Ginawang imposible ni Jesus yun para sa atin. Na ang kining sinunod natin ang utos upang maging handa tayong tanggapin ang Kanyang kaligtasan sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga gawa ng kautusan. Pero, hindi nito winawalang halaga ang kautusan. Nakita mo, Melo? Opo. Nananatili ang kautusan, hindi natin kayang sundin, ginampanan ni Jesus, kaya yung ating pananampalataya sa Kanya, dahil sa biyaya niya sa atin, nagagawang masunod ng mananampalataya ang kautusan. Sa katapus-tapusan sa talatang 48 ng Mateo Kabanatang 5 ay sinabi niya, kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Ayan, tingnan mo, ang requirement ng pamumuhay ng isang Kristiyano ay kasakdalan, katulad ng ama. Paano natin maaabot yun? Hindi natin kayang abutin yon, malibang manampalataya tayo at manangan doon sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na siyang sumunod ng sakdal o perpektong ginampanan at sinunod ang kautusan ng Diyos. Hinihingi ng Diyos sa atin ang Kanyang kasakdalan. Hindi na parito si Jesus upang pagaanin para sa ating maging matuwid sa ating mga sarili. Pinahigpit pa niya ito. Pinatibay pa niya ang kautusan. Ipinahayag ang walang hanggan nitong kapangyarihang makapasok sa kaloob-looban ng ating mga pag-iisip upang ihayag ang ating pinakatatagong mga kasalanan, upang ipaalam sa atin ang ating pangangailangan ng Kanyang mapagpatawad na biyaya. Sa Mateo, Kabanatang 15, talatang 5 hanggang 9, si Jesus ay may mabigat na salita para sa mga inilalagay ang tradisyon ng tao sa ibabaw ng mga utos ng Diyos. Bagamat inaangkin nilang sinasamba nila ang Diyos, nilalabag nila ang Kaniyang mga utos. Kaya nga sinabi ni Jesus, niwala ninyong kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Ito ay mabigat na mga salita ng ating Panginoon. Lalo na kung mapagtatanto natin kung kanino siya nagsasalita. Pinagwiwikaan niya ang mga taong buong pagmamalaking ipinakikita ang kanilang mabubuting gawa at pagpapakitang sila ay makadiyos. Sila ang mga sikat na mga mangangaral sa kanilang kapanahunan noon. Sila ang may mga pinakamalalaking iglesia sa kanilang bayan noon. Sila ang mga iginagalang, subalit sinabi ni Jesus, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa Kanya
ang ibig sabihin ay hindi nila talaga siya sinasamba. Kaibigan, nakita natin ang kaugnayan ng ating Panginoong Jesucristo sa kautusan. Ang kanyang pag-iingat na ginawa sa kautusan, ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Pinalawak niya ang diwa ng kautusan, hindi upang maging magaan sa atin, na ariing sa ating mga sarili ang pagsunod, kundi ipakilala sa atin na hindi natin kayang sundin ang kautusan sa ating mga sarili at walang magagawa ang ating mga gawa upang tayo ay maligtas. Ang kailangan natin ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang biyaya na kanyang ginampanan, ang matuwid na pagsunod, ang sakdal na pagtupad sa kautusan ng Diyos upang sa ating pananampalataya ay ariin natin ang kanyang pagsunod. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa hapong ito, sa ating naging pag-aaral. Mga kaibigan, sana po naging malinaw sa atin ang ating pag-aaral ngayon. Nakita po natin ng utos ng Diyos hanggang sa mga kapanahunan na ito ay umiiral. Hindi ito nabago, hindi ito pinalitan. In fact, nabasa po natin na ang sabi, hanggang ang langit at ang lupa ay nananatili, ni kudlit or tuldok sa kanyang utos ay hindi mawawala or magbabago. At nakita po rin natin na ito ay finulfill ng ating Panginoong Diyos. In fact, pinalawig niya pa po ito kasi per letter, madali lang, no? Hindi tayo pumapatay, marami naman sa atin ang hindi pumapatay, pero anong sabi ng Panginoon? Yung mapuot ka lang, ito ay form ng pagpatay. Bakit kaya naging mas mahirap pa sa atin ang pagsunod? Ang magandang balita dyan, mga kaibigan, ay para hindi tayo dumipende sa sarili nating magagawa. Para tayo ay 100% umasa sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ang ating pong Ama sa Langit, ang si Jesus Christ, finulfill niya po ang kautusan. Kaya dahil sa kanyang pinakitang pagsunod at biyaya niya at pananampalataya natin sa kanya, ay meron din po tayong assurance, or katiyakan na masusunod natin ito. Ulitin ko po, dahil ito sa kanyang biyaya at pananampalataya natin sa Kanya. Amen. Kung meron po kayong mga katanungan or kung nais niyo pa po ng mas malalim na pag-aaral ng banal na kasulatan, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Maaari po kayong tumawag or i-text po ang inyong kumpletong pangalan at kumpletong address sa 0917-5643-777. 0917-5643-777 or sa 0919-0001-777 0919-0001-777. Mga kaibigan natin na nasa ibang bansa o nasa probinsya, maaari din po kayong tumawag ng libre sa 1-800-132-20196 1-800-132-20196. Amin din po kayong ini-encourage na mag-iwan ng comment sa comment box dyan po sa ating Facebook page /AWR Luzon, Philippines. Or maaari nyo din pong isend sa ating email connect@adventist.ph. Kung nais nyo po ng mga Bible study resources na agad nyo na pong ma-access, bisitahin nyo po ang bibleschools.com/Central Luzon. Kami po ay nagagalak na makarinig buhat sa inyo. Makipag-ugnayan po kayo sa amin. At sa atin pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay, baunin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sa Apokalipsis Kabanatang 22, talatang 20, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, darating ako. At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makaririnig. Bukas po muli.